Tara guys, samahan nyo ako pag-usapan natin yung about sa fake butcher. Ito ay tanging opinion ko lang at respeto sa lahat ng mga gumagawa nito at sa mga legit butcher guys. Ito yung mga nag-a-apply na sa sahod lang nakatingin pero sa trabaho walang alam. Yung tipong handang gumastos, makalis lang. Ang iniisip na lang kasi nila mababawi naman nila yon kapag nakaalis na sila. Pero ang hindi nila alam, napakabigat ng trabaho ng isang butcher sa abroad. Pero may mga nakakaalis naman talaga kasi kaya nilang tustusan yung mga requirements na kailangan at tinihingi ng employer dahil meron silang pera. Pero syempre, sa trabaho, wala silang alam. Marami na rin talaga nakakagawa nito. Kaya yung iba nahihikayat na rin na gawin yung mga ganito sistema, no? Na alam naman nating mali. 'Di ba? Kawawa naman yung mga legit na butcher talaga na nagsusumikap, nag-gain talaga ng experience para makuha nila yung requirements na hinihingi ng employer. Pero hindi lahat ng gumagawa nito kaya yung trabaho ng butcher sa abroad. Yung iba sumusuko sa hirap ng trabaho sa abroad, yung iba naman nagpapatuloy. At syempre sa mga sumusuko guys, yan, siyempre yung opportunity na dapat sa mga legit na butcher, sayang. Sayang. Tapos siyempre, marami talagang agency ang maghihigpit dahil sa mga ganyan sistema. At kung talagang hindi ka naman legit na butcher, tapos pagdating mo sa abroad, ay tinanong ka ng employer, paano mahawak ng knife, kung ano yung parts of the knife, at marami pang itatanong sa'yo na hindi mo masagot, dun pa lang malalaman na nilang hindi ka legit na butcher. So, pwede ka nilang pauwiin dito sa Pilipinas at yung opportunity, yung pera, yung panahon, oras na nasayang mo, talagang nakakapanghinayang. At kung ito talaga yung napili mong way para mapuntahan yung bansang gusto mo, as a butcher, panindigan mo, kayanin mo yung trabaho. No, kasi sayang yung opportunity. Maraming may gusto ng opportunity na yan kung nasan ka ngayon. Kaya wag mo sayangin. Bago ka umalis, aralin mo talagang mabuti, tapos mag-practice ka na mag-practice, sanayin mo yung katawan mo sa hirap ng trabaho para na sa ganon, di naman masayang yung pinaghirapan mo rin na pera at oras at panahon. Dahil pagdating mo sa abroad, ang labanan dyan, gera yan. Sa dami ng kakatayo nyo dyan, sa dami ng kakalasin nyo dyan, sa dami-dami ng nangangarap mag-abroad, sa dami-dami na nag-a-apply. Siyempre dahil sa liit ng sahod dito sa Pilipinas, yung iba kapos na kapos talaga sa financial, kayo maswerte kayo kasi may pera kayo at kaya nyong tustusan yung pangangailangan nyo sa requirements, lalong-lalo na sa IELTS. Diyan talaga maraming takot na butcher na nangangarap mag-abroad dahil siyempre bukod sa laki na ng perang ilalabas mo sa pagre-review pa lang, magkano na yun, 7,000 or higit pa, or sa pag-exam naman 13,000. O siyempre, magkano lang ba sinasahod natin dito at laki ng pangangailangan ng mga butcher, kapwa natin butcher, lalo't yung iba ay mayroon ng pangangailangan, may pamilya na. Kadalasan, napipili pa talaga yung mga hindi legit na butcher. Sayang yung opportunity para sa mga legit butcher na nangangarap talaga mag-abroad. Dating naman sa abroad, di naman alam ang gagawin. Kaya yun, nga. Kaya marami talagang agency dito sa atin ang naghihigpit dahil sa ganyang sistema. Kaya mas lumiliit yung chance ng iba na nangangarap mag-butcher. Yung naghahanap ng agency na walang IELTS guys. Kasi pag nag-IELTS kayo, no, yung iba kaya natatakot kasi natatakot silang bumagsak dahil magre-retake ulit sila at another 13,000 na naman yun. Kaya yung mga agency na walang IELTS dati, ngayon nagpo-provide na rin sila ng IELTS dahil sa ganyang sistema guys. Para naman sa mga agency at employer na naghahanap ng legit na butcher, marami po tayong tinitrain dito. At kung gusto niyo talagang makasigurado kayo na talagang legit sila, panoorin niyo sa page natin. At sa mansulok ng mundo, pwede natin silang dalhin. Kasi mahal nila yung ginagawa nila at mahal nila yung trabaho nila as a butcher guys. Kaya marunong sila mag primal cuts and deboning at marunong silang humawak ng knife from oblique, dagger grip, and power grip knife. Kaya-kaya nila yan and alam nila yung parts of the knife at kung ano yung may tutulong nila sa kumpanya nyo kapag napunta sila dyan sa abroad. Malaking may tutulong nila sa kumpanya nyo dahil talagang mahal nila yung ginagawa nila at para sa pamilya nila yan. At ako nga pala si Kim Jo, isang veterano sa lahat ng mga baguhan at isang baguhan sa lahat ng mga veterano. I'm a butcher from Philippines and peace out.